Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dadako tayo ngayon sa kauna-unahang lesson natin about the pangapat na khalifa ng pananampalatayang Islam sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang apat na khalifa sa pananampalatayang Islam sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay si Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ang buong pangalan ni Ali radhiyallahu anhu ay si Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hisham, ibn Abdul Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Luhay, ibn Galib, ibn Fihir, ibn Malik, ibn Nadir, ibn Kinana, ibn Huzayma, ibn Madraka, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan. So yun ang kanyang lineage ni Ali radhiyallahu anhu. So meaning, ito ay pinsan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ama. Meaning ang kanyang tatay at tatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tatay ni Ali radhiyallahu anhu ay magkapatid. At sila ay tunay na magkapatid sa dugo. Ang ama ni Prophet sallallahu alaihi wasallam at ama ni Ali radhiyallahu anhu, na kung saan ang ama ni Ali radhiyallahu anhu si Abi Talib at ang ama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Abdullah. Okay? So sila ay talagang tunay na magkapatid sa dugo. Okay? Alhamdulillah. At bahagi sila, ang dalawang ito, si Ali radhiyallahu anhu at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay kabahagi lamang sa isang lolo. Okay? Sa isang lolo like the Abdul Muttalib ibn Hashim. Okay? Ang tatay ni Abu Talib. Ang buong the full brother ni Abdullah, ang tatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Ali, siya ay pinanganak, actually ang kanyang pangalan ay Asad. Hindi Ali ang pangalan talaga ni Ali radhiyallahu anhu. Ang kanyang pangalan ay Asad. Nang ipinanganak siya ng kanyang ina, ang kanyang nanay, ipinangalan siya sa pangalang Asad, sapagkat ang ama ng kanyang ina ay pangalan niya ay Asad ibn Hashim. So kinuha niya dito ang pangalan ni Ali sa ama ng kanyang ina. At ang ibig sabihin ng Asad na pinaliwanag ni Ali radhiyallahu an, ito ay katulad ng isang leon na napakabagsik sa isang jungle. Sa isang, what's the meaning of this jungle? Sa isang, what is jungle? What's the meaning of jungle? Gubat. Okay? So siya ay isang katulad ng mabagsik na leon sa gubat na kinatatakutan. So yun ang kanyang pangalan talaga. At kasi nung ipanganak si Ali radhiyallahu an, wala si Abu Talib, wala siya. That's why nang dumating si Abu Talib, nalaman niya ang pangalan ni Ali ay Asad. Ngunit hindi ito gusto ni Abu Talib at pinalitan niya ang kanyang pangalan. Pinalitan niyang Ali ibn Abi Talib. So, yun ang talagang kanyang pangalan una, Asad. But hindi dahil dumating si Abu Talib, hindi niya gusto ang pangalan Asad, nakakatakot, mabagsik, leon like the lion. So, pinalitan ito ni Abu Talib ng Ali. That's why naging pangalan niya ang Ali because Abu Talib. Ang kanyang nickname ni Ali radhiyallahu an o Palayaw, ang kanyang nickname ay tinawag itong Abu al-Hasan. Si Abu al-Hasan, itong si Hasan, nang ipanganak ni Fatima radhiyallahu anha, anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kanyang panganay, ay pangalan niya ay Hasan. That's why tinawag siyang Abul Hasan, meaning the father of Hasan. Yan ang kanyang palayaw ni Ali radhiyallahu an, Abul Hasan. But also tinawag din siyang Abul Hasan wal Husain. Hasan at saka si Hussein, tatay ni Hussein at Hasan. Tinawag din siyang Abul Hasan wal
Hussein. Okay? Alhamdulillah. So, itong si Abul Hasan, ito ay anak ni Fatima radhiyallahu anha, ang anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also, kilala din siya sa kunya o palayo na Abu Turab. Abu Turab, the father of Dadas, ang ama ng alikabok. Bakit siya tinawag ng ama ng alikabok o father of Dadas? Mismo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagbigay nito at walang ibang nagbigay nito na kanyang palayaw maliban ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang kasaysayan kung bakit siya tinawag na Abu Turab ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Minsan kasi, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pumunta siya sa kanyang anak na si Fatima radhiyallahu anha, meaning kila Ali radhiyallahu anhu. Ngunit hindi niya natagpuan si Ali radhiyallahu an at sinabi niya kay Fatima radhiyallahu anha, nasaan ang iyong asawa? Sabi niya, wala dito ang aking asawa o aking ama, sapagkat kami nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at kami ay nag-away at nagalit sa bawat isa, kaya hindi siya humidlip sa akin dito sa araw na ito o sa gabi ito o sa araw na ito. So ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinatingnan niya kung nasaan si Ali radhiyallahu anhu. At nakita ito ng inutusan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nasa masjid siya nakahiga. And then pumunta dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ng i-convey ng taong ito na kanyang inutusan na nandoon si Ali radhiyallahu anhu sa masjid. Pinuntahan ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam nakahiga ito at ang kanyang pang-itaas na damit nalaglag sa kanyang shoulder at kinakapitan ito ng alikabok o kanapitan ito ng alikabok. That's why ginising ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, o Abu Turab, tinawag niyang Abu Turab, father of Dadas, ama ng alikabok. So bilang palayaw, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ang nagbigay ng palayaw na ito ayon sa narrate ng Bukhari. Walang nagtawag ng Abu Turab kay Ali radhiyallahu anhu na nagbigay ng palayaw maliban ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning nakahiga siya sa masjid, nahulog ang kanyang isang kasuotan o isang damit at dito ang alikabok ay kumapit at tinawag itong Abu Turab ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang titulo naman kay Ali radhiyallahu anhu, ang tawag sa kanya bilang titulo ay Amir Mu'minin. Yun ang tawag kay Ali radhiyallahu anhu, the Amir Mu'minin, ang pang-apat na kalifa sa pananampalatayang Islam sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patungkol sa kanyang kapanganakan, mayroon itong different reports kung kailan ipinanganak si Ali radhiyallahu anhu. Ayon kay Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ipinanganak siya 15 to 16 years bago magsimula ang pagpropeta ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But according to Ibn Ishaq, rahimahullah, sabi niya, hindi siya 15, hindi siya 16. Only 10 years old lang siya na magsimula ang pagkapropeta o bago magsimula ang pagkapropeta ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ay 10 taon lamang. At dito ay sinangayunan nito ni Ibn Hajar rahimahullah na sabi niya 10 years old siya bago magsimula ang pagkapropeta ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, isinilang si Ali radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. At ito ang pinakamalakas na view, no? Itong 10 years old siya bago magsimula ang pagkapropeta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At itong si Ali radhiyallahu anhu, isinilang siya ng kanyang ina, ang kauna-una ang ipinanganak doon sa loob ng Kaaba. Doon siya ipinanganak ng kanyang ina, doon mismo sa loob ng Kaaba ipinanganak si Ali radhiyallahu anhu. At ito ay mutawatir na report, meaning napakarami ang nag-report dito na si Ali radhiyallahu anhu ay isinilang doon mismo sa loob ng Kaaba. Alam niyo yung sa Makkah, no? Pag nag-hajj kayo, punta kayo sa Makkah, yung itim na bato na malaki. Sa loob noon, doon siya pinanganak si Ali radhiyallahu anhu. At kauna-una ang ipinanganak doon si Ali radhiyallahu anhu. Alam natin, sa Quraysh noon, ang tribo na ito ay kilala at dakila sa mga mararangal na angkan. Ang Quraysh na yan, ang lugar na Quraysh. Okay? Ay sila ay mararangal sa pagkapinuno, mararangal pagdating sa kadalisayan, sa kanilang lengguwahe, sa kahusayan ng kanilang pagsasalita, pag-uugali, katatagan, kabayanihan,
Kilalang kilala ito sa kasabihan, ang Quraysh na ito. At hindi ito mapag-aalinlangan ang pagkakaisa ng bawat magkakaalyado dito ay nagkakasundo. That's why sikat na sikat ang Quraysh nito dahil may marangal na tinataglay ang lugar na ito. At sila noon ay almost sumusunod pa sa batas o relihiyon ni Ibrahim alayhisalam. Bagamat naliligaw, pero tumutuntun sila sa kautusan ni Ibrahim alayhisalam. No? Hindi katulad ng mga Biduin na kung saan ang mga Biduin walang respeto sa relihiyon at sila'y walang magandang pag-uugali. Walang magandang pag-uugali. At alam natin sa Quraysh na ito, ang Banu Hashim. Ang Banu Hashim ang pinakakilalang angkan doon sa Quraysh. Kung babasahin lang pag-aaral na natin ang istorya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makikita niyo ang pinaka kilalang angkan doon sa Quraysh ay ang Banu Hashim na kung saan angkan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang pinakatanyag na angkan sa Quraysh, ang Banu Hashim. Angkan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito nang galing. Okay, now, bakit kilala ang angkan ng mga Banu Hashim doon sa Quraysh? Ang dahilan, sila kasi ang nangangalaga sa mga taong naghahads na nagbibigay ng pagkain at inumin. At sila rin ang nangangalaga ang kanyang angkan na pinagmula ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Zamzam water. Ang sino mang tao na nangangalaga o binigyang pangangalaga dito sa ganyan, doon sa Makkah, ay itinuturing niya may mataas itong kalagayan. Even na sila'y mahirap, mayroong mayaman sa kanila, may mga mapersa sa kanila, ngunit kapag ikaw ang mayroong pangangalaga sa Makkah, sa mga nagpapakain, sa mga nagaat, sa papainom, at pinangangalaga ng Zamzam water, at pinangangalaga mo, meaning ang Kaaba, ang Kaaba doon sa Makkah, napakataas ng antas mo para sa mga tao. That's why kilalang kilala ang Banu Hashim. Actually, itong si Muttalib, okay? Ito ang nangangalaga doon sa Makkah noong ito si Abdul Muttalib ay nasa Madina pa. Okay? Actually, bago si Muttalib ang nangalaga, there is a report na si Hashim muna ang nangalaga sa mga nagbibigay ng pagkain at inumin sa Makkah. At ito ang tatay ni Abdul Muttalib. So, si Hashim muna. Itong si Hashim, ito ay sikat sa isang mangangalakal. Napakagaling tag-aro-tagilid. Alam niya ang paraan. Siyang nagturo sa Quraysh kung paano nila gagawin ang pangangalakal sa pagtagaraw at tagilid. At si Hashim, itong si Hashim nakapag-asawa siya sa Madina. Siya namumuno sa Makkah bago si Muttalib. At nagkaroon siya ng anak doon na si Abdul Muttalib. Pero hindi niya tunay na pangalan itong Abdul Muttalib. Mamaya tapigan pag kinuha na ni Muttalib. And then nang mamatay si Hashim, kapatid niya ito, nakapag-asawa sa Madina, si Muttalib ang pumalit doon. Okay, na mga laga o magbigay ng mga pagkain inumin sa mga nag-aadsa at pangalagaan ng Kaaba at pangalagaan ang Zamzam water. Okay? So in this situation, pinangalagaan niya ito, pinagpatuloy niya ang gawain ng kanyang kapatid. At samantalang hindi niya alam na nagkaanak si Hashim doon sa Madina na pinangalanan niyang Abdul Muttalib. But actually, ang pangalan ng anak na yaon ay Shaybah. Hindi talaga Abdul Muttalib ang pangalan nitong anak ni Hashim, kundi ito ay Shaybah. Dahil tinawag niya Shaybah dahil sinilag sa mayroong isang puting buhok sa kanyang ulo. That's why pinangalanan siya ni Hashim, Shaybah. Bago lang pangalanan ni Abdul Muttalib, bago niya naging pangalan ng Abdul Muttalib, ay dahil kay Muttalib na kanyang tiyuhin. Dahil itinago niya ang batang ito na walang nakakaalam, ipinakita niyang alipin niya lang ang bata. So that's why binigyan niyang Abdul, alipin ni Muttalib. So itinago niya ang bata sa kanyang katotohanan, pansamantala. Hindi pa niya malaman na siya ay kanilang pamangkin din. At kaya siya ang pumalit kay Abdul Muttalib kay Muttalib. Okay? So in this situation, nang mamatay si Muttalib, nalaman niya, bago siya mamatay, nalaman niya sa kanyang mga kanayon na sila'y naglakbay sa Madina na sinasabing parang nagkaanak doon ang yung kapatid na lalaki si Hashim. Parang nagkaanak siya doon. Tingin namin, pamangkin mo yun. Puntaan mo siya. Alamin mo, ang kasulok-sulukan kung sino siya. Ay dahil sa panahon ngayon, si Muttalib, kailangan may pumalit sa kanya kung mamatay.
So nararapat niyang puntahan dito dahil siya ang dapat pumalit, kaanak ni Hashim na nakakatanda sa kanya. That's why, nagpunta siya sa Madina upang alamin niya ito. At hanggang sa nalaman niya katotohanan na pamangkin niya ito. That's why nakiusap siya sa kanyang ina dahil buhay pa ang kanyang ina, patay na si Hashim. Sabi niya, nararapat kong isama ang bata upang ipagpatuloy niya ang tungkulin ng kanyang ama. Mayroon siyang tungkulin sa Madina na dapat niyang gampanan. Pero gaya na sabi natin, kilalang kilala ang mga nag-ahaj kapag ikaw nagbibigay pagkain, inumin doon, ikaw ang nangangalaga doon, samsam water ka ba, malaking karangalan to. That's why ang kanyang ina, pinasama niya si Shayba. Hindi niya mapangalan dito Abdul Muttalib, Shayba. Pagdating sa Madina, doon lang tinawag ni Muttalib na Abdul Muttalib. So ang tunay niyang pangalan Shayba, hindi Abdul Muttalib. Ginawa lang ni Muttalib na tinago ang pangalan ng bata na Shayba sa parang Abdul Muttalib, parang tao, isipin nila, alipin niya lamang si Abdul Muttalib. That's why Abdul alipin ni Muttalib. Pero actually hindi niya ito alipin, pamangkin niya ito, itinago niya lang ang katotohanan tungkol sa bata. So meaning, si Muttalib, isa ito sa pinakamayaman actually doon sa Quraysh. Kaya, ang angkan ng Banu Hashim hindi lang sa nangangalaga sa mga nag-hajj. Mayaman din ito. Ba't marami ang mayaman sa kanya at mapwersa sa kanya? Ngunit sila ay kinikilala at mga dinadakila dahil sa kanilang mga posisyon. Dahil yung posisyon na yan ay mataas na karangalan sa mga tao. That's why, ito ay may mataas na antas at pagkilala ang mga tao sa Banu Hashim doon sa Quraysh dahil dyan. At isa pa rito, si Abdul Muttalib, siya ay may matindi at malakas na iman. Pagdating sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagtatanggol niya ito. Pinagtatanggol niya ito at malaki ang paniniwala niya sa may-ari ng Kaaba na hindi ito kayang pinsalahin kahit nino. Malaki ang pananalig niya. Isa rin siya sa nangangalaga ng Kaaba at malaki paniniwala niya sa Allah na ang Kaaba hindi kaya sirain o wasakin ng sino mang tao na gustong magwasak nito. Malaki ang iman niya o pananalig niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat sila ay ligaw rin dahil may mga ribulto, alam natin sa panahon nila, sila rin ay ligaw sa kanilang pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat kilala nila at malakas ang pananalig din nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Malalaman natin ang kasaysayan na ito kay Abraha. Si Abraha na gustong wasakin niya ang Kaaba. Gusto niya nang tapusin ang pagpipilgrimage ng tao at ilagay na doon sa kanya. Nagpagawa siya napakalaking pag-aatso sa Sanaa, sa kanyang lugar doon. Sa kanyang nagpagawa siya na mas malaki paghigit doon sa Makkah. Doon sa pinag-ahadz, doon sa Makkah. Pinagawa niya doon para tapusin na ang mga nag-ahadz, silipat na doon sa kanyang lugar. Okay? So in this situation, binastos, may nakarinig doon na taga-Quraysh, binastos niya ang lugar na yung pinagawa niya, dinumihan niya. At nalaman ni Abraha na ang taong nagbastos sa kanyang pinagawa doon sa lugar niya, sa Sanaa, ay isang taong Quraysh. So dito lalong nagalit ito, nagkaroon ng plano na wasakin niya ang Kaaba para matigil na ang lahat at lumipat na ang Hajj doon sa kanya. At alam natin na napakaraming elepante at mga taong kasama ni Abraha dito, no? Para wasakin ang Kaaba. In this situation, sila Abraha nang pumunta nila sa Makkah, papunta sa Makkah, at tumigil sa isang lugar, kinuha nila ang 200 kamelyo ni Abdul Muttalib. And then pinuntahan nito ni Abdul Muttalib ang kanyang 200 kamelyo at nagagalak naman ang hari sa kanya sapagkat nakatingin niya sa isang taong to maamo at ito ay magandang kausap at ito ay may pinag-aralan, may isang matapat na pananalig sa tingin niya kaya pinaupo niya sa tabi niya. Inirespeto at ginalang din ito si Haring Abraha ng mga people of the elephants sa Quran, Suratul Fil. So, sabi niya, ba't ka na parito? Sabi ni Abraha. So, sabi ni Abdul Muttalib, na parito ako para kunin ko yung 200 kamelyo ko na kinuha ninyo. Ano? Ang taas pa naman ng pagkilala at pagtingin ko kanina sa iyo. Ngayon lang pala, sasabihin mo lang, 200 kamelyo lang kailangan mo? Hindi mo ba sasabihin sa akin na ang Kaaba ay wawasakin ko? Hindi mo masasabihin sa akin ang pangangalaga ng paglalaban, pagtatanggol mo yan. Ganun lang pala, kailangan mo sa akin. Saan nakakadismaya kang kausap? Kala ko pa naman kanina, ang ganda ng papakiramdam ko para sa'yo. Yun pala, makamundo lang ang kukunin mo. Tapos yung Kaaba na mawawasakin namin, wala ka mang pakialam. Sabi ni Abdul Muttalib, ang mga kamelyo ay pag-aari ko. Kaya kukunin ko. Ang Kaaba, sabi niya, pag-aari ng Allah.
hindi ko pag-aari at kanya itong susuportaan at hindi nyo mawawasak yan. Ano? Ang ibig mo sabi ni Abraham, hindi namin kayang wasakin yan. Walang makakapigil sa amin, mawawasak yan. Sabi niya, bahala kayo, sabi ni Abdul Muttalib, kayo ang may gusto niyan. At kinuha niya dalawang kamelyo at nang gusto ng wasakin ito, nagsitago sa mga bundok ang mga taong ito, sila Abdul Muttalib, at natutuwa kay Allah subhanahu wa ta'ala na huwag niyang pabayaan ang Kaaba. Actually, hindi ito pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba mayroong suratul Fil na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Ha? Hindi ba niya pinangyaring mabigo ang kanilang bala? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. What's next? Wa arsala alaihim tayran ababil. Meaning, ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? At isinugo sa kanila ang mga kawan ng ibon. Ha? Anong kasunod? Tarmihim bihijaratin min sijil. At ito ay mga pumupukol sa kanila ng mga bato na yari sa mga matigas na putik, meaning na nag-aapoy na sa kanilang mga paa at kanilang mga tuka. Dala-dala nila ang mga putik na ito. And then, anong kasunod? Ha? Paja'alahum ka'asfin makul. Yes. At ginawa sila na tila bagang mga dayami na ginasak at kinain ng mga baka. Meaning, pinatay silang lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero si Abraham nakatakbo pa rito eh. Pero tinamaan din siya. Pero kalaon na kahit nakalayo siya, namatay din siya. Yan ang sinasabi ni Abdul Muttalib. Kay Allah yan, hindi niya pababayaan. Ganun siya kalakas pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang kalakas niya pananalig. Ang Kaaba, hindi mo maaaring wasakin kapag yan ay hindi ginusto na Allah subhanahu wa ta'ala, kahit hindi na sila gumalaw. Ang alam mo subhanahu wa ta'ala, ang mga ngalaga niyan. That's why pinatay silang lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. So itong si Abdul Muttalib, actually, ito rin ay taong alam natin kahit naliis na sila noon, ang kanyang kautusan sa kanyang mga pamilya ay iwasan ang paggawa ng masama. Remember, si Abdul Muttalib, ito ay si Shayba. Pinangalanan ng Abdul Muttalib, para alam natin, dahil kay Muttalib, itinago niya ang bata at pinangalanan niyang alipin ni Muttalib para mga tao, isipin nila alipin niya lang si Muttalib. But noong mamamatay na ito, later nalaman na ng tao na siya ay pamangkin niya. That's why siya ang namuno. Actually, hindi pa ganun lang nangyari. Mayroong gustong sumamsam sa kanyang pesto. At nagsumbong si Abdul Muttalib sa kanyang angkan sa Madina. At nakarating ito na ang pesto niya na kung saan siya magbibigay pagkain inuming mga ngalaga sa Kaaba at Zamzam, mayroong kumukuha. Isa sa mga tao doon. That's why, sumumbong siya doon, nagsulat siya, dumating ang kanyang mga tsuin doon sa Makkah, at dagli-dagling pinuntaan niyang taong yaon na naghahangad na palitan siya sa pesto, agawin ang pesto niya, at kung hindi siya bibitiw ay papatayin ng mga taong yaon. Alam naman natin sa Madina doon, mababagsik sa digmaan ng mga taong naon. Sa mga tao doon, yung wala pa yung mga ansara, sanay sila sa digmaan doon, ang mga Hudyo, mga tao doon, mga taong naniniraan sa Madina, ang Kasrad at saka Aus. Karamihan yan, maririnig mo dyan, malaki nagtitigmaan yung dalawang sa magkabilang panig na sa Madina. That's why, sikat na sikat dyan sa pagdating sa Madina, ang bakbakan dyan. That's why, pagdating dito, ng kanyang mga tsuhin, kapatid ng nanay, tsuhin ni Abdul Muttalib, ang umaagaw na ito ay diniretsyohin nila. Kapag hindi mo binilik sa pamangkin namin ang kanyang dapat maging tungkulin, hindi ka na makakabangon dyan at papatay ka na namin. Automatic, ibinalik niya kay Abdul Muttalib. Itong si Shayba, ang kanyang tunay na pangalan. Okay? Ito si Abdul Muttalib. Ang angkan ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, mga marangal to eh. Kaya lang medyo naliis, pero mababayin marangal. Maliban na siguro si Abu Lahab na nagkaroon ng galit kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But actually, itong si Abdul Muttalib, ang tingnan niyo turo niya sa mga anak niya. Iwasan nila ang paggawa ng masama at pang-aapi. Di ba? Ang ganda. Iwasan nila ang paggawa ng masama at pang-aapi. At sila ay gumawa ng magagandang mga pag-uugali at ipagbawal sa kanila ang mga masasaganang bagay na kung saan ang pagbabawal sa mundo ay iwasan nila magpakasagana sa buhay na ito na kung saan ay taliwas sa kabutihan. Meaning ayaw ng dakilang tagapaglikha, huwag nilang gawin. Nang mamatay na si Abdul Muttalib, almost siya ay age of 80. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam natin si Abdul Muttalib ang nangangalaga sa kanya. Pagkatapos mamatay ni
Amina, within 6 years old. Namatay ang tatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. We know na hindi niya nakita si Prophet sallallahu alaihi wasallam. And after that 6 years old, nang mamatay si Amina, ang pumalit na nag-alaga, ulila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang lolo, na si Abdul Muttalib. Lolo niya ito. So siya ang nangalaga. Nang mamatay na ito, 80 years ang taong ito, halos best, 8 taon naman, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, bago siya namatay, ito si Abdul Muttalib na sabi niya na, ikaw Abu Talib, pagkatapos ko ang mag-aalaga sa aking pamangkin, kawawa siya. Huwag mo siyang pababayahan. Mahalin mo siya, ituring mong tunay na anak natin, hindi anak mo na hindi lang pamangkin. Sapagkat napakabasa pa para niya maulila siya. Pakita mo sa kanya ang ginawa kong tunay na pagmamahal. Kung mas mainam, sabi niya kay Abu Talib, higitan mo pa. Okay? Then itong mamatay, si Abu Talib ang nangalaga. Actually, mas talagang minahal ito ni Abu Talib. At sino naman si Abu Talib? Of course, ito ang tatay ni Ali radiyallahu an, ang pang-apat na kalifa, the Amir Mu'minin. Okay? Iniisa-isa natin ang talambuhay ni Ali radiyallahu an, para makilala natin siya ng lubusan at kung anong koneksyon niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, meaning, pagkamatay ni Abdul Muttalib, si Abu Talib na anak ni Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, anak niya si Abu Talib. Ito ang pinagbilinan niya at mapagkakatiwalaan niyang mga laga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At actually, minahal niya naman talagang tunay itong si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kahit saan siya pumunta, even na paglalakbay, pangangalakal, kung matatandaan ninyo, na kung saan naglalakbay sila, may nakakita sa kanya na nakakaalam sa kasulatan na ito raw ay sugod propeta dahil ang langit, ang ulap ay sumusunod sa kanya at lumililim sila doon sa mga puno na linililiman lamang ng mga propeta. Okay, tinatawag pa ito ng Buhaira, si Buhaira. Even na sa malayong paglalakbay, sinasama siya ni Abu Talib. Dahil minsan, iiwanan siya na siya na ni Abu Talib. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umiiyak siya. So naawa siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, mula ngayon, hindi ka na iiwalay sa aking piling. At ganoon din sa kanyang asawa. Mula ngayon, mananatili sa amin. That's why, pati sa paglalakbay niya, kahit pala yung pagpangangalakal, isinasama niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At minahal niya ito. At bata pa ito, nakakakita na ng tanda si Abu Talib na hindi pang karaniwang tao si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil madalas niya napapansin kapag kakain sila, dahil ang buhay noon mahirap, krisis, sa panahon ni Abu Talib, dumating ang krisis noon, no? Mahirap ang buhay nila, dumating ang krisis. Bawat kumain sila, nakasama nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, konting pagkain lang, busog na busog sila. Ma-blessing ang pagkain. Every time na wala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, napapansin niya, marami nang kinakain, hindi sila nabubusog. That's why, ang ginawa ni Abu Talib, bawat kumain sila, pinatatawag niya muna ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung naglalaro sa labas, at saka sila kakain. At nakikita niya, konting pagkain lang, busog na busog sila. So napapansin niya, na mayroong kakaibang nangyayari sa taong ito, hindi pangkaraniwan. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, may biyaya na bata pa lang, lumilitaw na ang tanda na mayroong ibang magkakaroon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng gagawin siya sugo, propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginabayan siya, may blessing sa kanya. Ganoon ang napapansin niya, may blessing sa kanya. Pero hindi niya tansiyang magiging propeta. Maraming blessing sa bata. Okay? That's why napansin niya rin ito, nalaman niya nang ipinasuso ni Amina ng kanyang nanay sa mga na nagpapasusunod. Naging sagana din ang buhay ng mga iyon, natatandaan niya rin yun. Natatandaan niya yun na naging sagana ang buhay nila, yung mga kanilang mga tufa, kambing, wala naman masyadong damo, nagagatas nila, samantalang kapitbahay nila, walang mga gatas, mga payat ang baka at tupa nila. Dahil walang damo doon sa mga Bedouin na yun, nasa gitna ng disyerto. Ngunit, ang mga nagalaga kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, makikita mo, ang mga kambing at tupa nila sagana sa mga gatas. That's why, napipil nila na mayroong biyaya, mayroong blessing talaga Prophet sallallahu alaihi wasallam, napipili ito ni Abu Talib. Hindi lang yun, pati yung mga nag-alaga sa kanya. Dahil alam nila, mula nung inalaga nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, umangat ang kanilang buhay. That's why, nung matapos na ang kanilang termino, binalik na kay Amina, biro mo nakiusap pa na, alagaan pa kahit 2 years lang. Wala nang bayad, libre na. Dahil may blessing na pumapasok sa kanila. Napansin ito ni Abu Talib, na sinaliksik niya ang mga nakaraan at nakikita niya na mayroong blessing sa bata at mayroong ibang hindi pangkaraniwan sa kanya. So yun ang nakikita ni Abu Talib sa kanya. So pinangalagaan niya ito, minahal niya talaga ang propeta Muhammad sallallahu
alayhi wasallam. Nang magsimula na ang pagpropeta ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, alam natin si Abu Talib hindi niya pinabayaan. Ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya pinabayaan kahit bumaha pa ng dugo, sabi niya sa ilog, hindi kita pababayaan, susuportahan kita, aking pamangkin. Talagang hindi niya ito ginawa na pinabayaan ni Abu Talib ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then, kita niyo, parang ang Banu Hashim, magkakaroon ng propeta at sugo sa Banu Hashim. Paano di magiging kilala-kilala yan? Nagkaroon ng propeta at sugo, especially kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then, ito si Abu Talib, pumunta pa sa Kaaba nanumpa pa siya doon, na sinasabi niya, kahit bumaha ng dugo, sabi niya, kung sumusumpa, kahit bumaha ng dugo, hindi kita pababayaan, o Muhammad, o aking pamangkin. Sabi niya, talagang hindi niya ito pinabayaan. Alam natin yan, sinuportaan niya hanggang kamatayan ni Abu Talib ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam din natin, nung makita ni Abu Talib na ang mga kanyang companions ay bumaon na sa puso ang kanilang mga iman. Okay? At dito ay dumadami na ang Muslim sa Quraysh. Ibinoykot sila ng mga Quraysh at gumawa sila ng kasulatan, may Bismillahirrahmanirrahim, tapos gumawa sila na iboboykot sila. Unang-una, palabasin sila sa Makkah. Okay, kung ayaw nila lumabas sa Makkah, walang magtitinda sa kanila, walang tutulong sa kanila, walang dapat magbigay ng kalakal sa kanila, may darating na kalakal, bibili nila lahat ng kalakal para hindi makarating sa Banu Hashim, ahadlangan nila hanggang sa magutom, hanggang sa mamatay. In this situation, dahil ganun ang ginawa ng mga tao, ministrit nila at talagang pinaalis talaga sila doon, pinaalis sila sa Quraysh. Ang ginawa ni Abu Talib dahil sumusuporta ito, pati ang kanyang mga pamangkin, kamag-anak, kasama ito ni Abu Talib, na kung saan sa isang lugar ni Abu Talib, dinala niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang mga kanyang kasamahan, ang mga sahaba at kanyang mga angkan na sumusuporta. Kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sumusuporta rin ang kanyang mga angkan. So nandun sila within 3 years, or before 3 years, gutom na gutom sila doon. Talagang naubos ang pagkain nila, maliban lang sa mga sekretong ibinibigay ng mga Quraysh. Meron pa naman kahit mga sa Quraysh nagbibigay tulad ni Butaim, kung magpadala yan, mga kamelyo, mga datilis, maraming pagkain, patago yun. Kaya nakakaraw sila, may patagong nagbibigay sa kanila doon sa lupang lilipatan nila sa lupa ni Abu Talib. So, dahil suporta ni Abu Talib, kahit mamatay sila, hindi nila pinabayan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But until finally, sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, o angel sabi niya, ni-reveal sa akin, yung ginawa nilang papel na kasunduan, wala na nakasulat doon. Ang nakalagay na lamang Bismillahirrahmanirrahim, inubos na ng langgam. Sabi naman ng iba, uhod, dahil ibinaud yun. So pumunta si Abu Talib, pumunta ka doon, sabihin mo, ang kasunduan ay tapos na, dahil ang papel ay wala na. So pumunta doon si Abu Talib, sabi niya sa mga Quraysh, ang kasunduan ay tapos na. Bakit sabi nila? Dahil ang papel ay wala na. Anong wala na? Pinagtawaran si Abu Talib. Ibinaul namin yun, nakasama pangalaga namin. Ba't sasabihin mo wala? Kapag wala ang papel, sige, sasabihin namin sa iyo, okay na kayo, magbalik na kayo dito. So tinignan nila ang papel, binuksan ang kanilang pinagtaguan doon sa baul, nakita nila ang papel, doon sa loob ng Kaaba, doon nila tinago yun, nakabaul. At tinignan nila, nakalagay na lang doon, Bismillahirrahmanirrahim. Wala na yung kanilang kaso doon, na itataboy sila, na hindi nabibigyan kalakal, na hindi sila susuportan, hindi tutulong. Wala na yun, ubus yun. That's why nakabalik sila sa Quraysh by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So that is Abu Talib until finally namatay si Abu Talib, ngunit hindi siya sumaksi na kung saan. Kasi sinabi niya na kay Prophet sallallahu alaihi wasallam noon pa, sabi niya, aking pamangkin, nalaman niya propeta at sugo siya. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita niya sinugdado sa lalo yan, sabi niya, aking pamangkin, sabi niya, itong reliyon ng Allah, ako ginawa niyang sugo, reliyon ni Ibrahim, reliyon ng mga propeta, reliyon ng mga angkel, reliyon ng mga angels, sabi niya, itong aking nasa posisyon, sabi niya. At ikaw ang nararapat at karapat-dapat na unang makalam nito at tulungan mo ko. Sabi niya, hindi, sabi niya, mananatili ang tulong ko sa iyo, ngunit hindi ko iiwanan ang reliyon ng aking mga ninuno. That's why, hindi ito nag-embrace because inirespeto at ginalang niya ang mga reliyon ng kanyang mga ninuno. Siguro ito isa na rin mga pride o pagmamataas na sa tingin niya ito ay tama ang reliyon din ng kanyang mga ninuno at pagrespeto, hindi niya ito tinalakuran hanggang ito ay mamatay. Dumako naman tayo sa nanay ni Amir Mu'minin, Ali radiyallahu an. Ang kanyang, itong nagbigay ng pangalan ng Asad sa kanya, na Leon, pinalitan ni Abu Talib, hindi niya gusto yun. Itong sa kanyang nanay, ang kanyang pangalan ng kanyang nanay, Fatima binti Asad.
Ito niyo, tatay niya si Asad. So, nung mamatay siya tatay si Asad, pinanganak niya si Ali doon sa loob ng Kaaba, pinangalanan niya namang Asad, nililipat niya kay Ali. Ngunit ayaw niya Abu Talib, pinalitan niyang Ali. Okay? Radiyallahu anhu. Itong kanyang ina, si Fatima binti Asad ibn Hashim, ibn Abdul Manaf, ibn Qusay, ibn Hashimiya, siya ang unang babaeng nagsilang sa mga Hashimi ng isang lalaki. At actually, ito ang babaeng unang nagsilang ng isang anak doon sa Hashimi ng isang lalaki. Okay? Actually, hindi naman panganay si Ali radiyallahu anhu. Hindi siya ang panganay. Okay? Alhamdulillah. Alamin din natin yan, mga kapatid ni Ali radiyallahu anhu. Okay? Pinagalagaan niya rin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad ni Abu Bakar radiyallahu anhu. Alam niyo ba ang pangangalaga ng babaeng ito, hindi kumakain ng masarap. Instead, pinakakain niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya nagbibihis na maganda. Instead, pinabibihis niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Meaning talagang mas inuna niya pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa kanyang sarili. At itinuring naman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na para kanya itong tunay na ina. Okay? Itong babaeng ito, si Fatima, ito ay yumakap sa Islam. 20 taon niyang pinangangalagaan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yumakap ito sa Islam. At ang babaeng ito, siya ay kilalang kilala sa kanyang larangan ng kabutihan at kabaitan ang babaeng ito. Kaya naman, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang mamatay itong si Fatima binti Asad radiyallahu anha, ang nanay ni Ali radiyallahu anhu. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumasok ng matay at pumunta doon sa kanyang uluhan. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, naway kahabagan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala o aking ina. Itinuring niya kanyang nanay ito. Para sa iyo sabi niya, ikaw ay namatay na tulad na parang aking tunay na ina. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, maaaring hindi mo binigyang sapat ang iyong sarili dahil ibinigay mo ito sa akin, sabi niya. Nanatili kang walang sapat na damit, sabi niya, dahil ibinigay mo sa akin. Nanatili kang walang sapat na masarap na pagkain dahil ibinigay mo sa akin. Meaning, inuna mo pa ako kaysa sa iyong sarili, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniwasan mong kumain ng masasarap na pagkain at mga inumin para lamang ibigay mo sa akin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then sabi niya, inihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay niya sa iyo ang pinakamagandang buhay sa kabilang buhay, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then ipinagutos niya na gawin sagawa ang gusto sa kanya, sa nanay ni Ali radhiyallahu anha, at ang kanyang mismong suot na frock sa binubad niya at pinambalot niya sa kanyang tinuturing na ina. At pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na ito ay magukay at mismo siya ang naglibing. At kasama niya na naglibing si Abu Bakar at si Al-Abbas. Sila ang naglibing sa kanyang tinuturing na ina. So ito ang ina ni Ali radhiyallahu anhu, yumakap ito sa pananampalatayang Islam, hindi katulad ni Abu Talib. Ang kanyang mga kapatid ni Ali radhiyallahu anhu, ang kanyang mga sibling, mayroon siyang, si Abu Talib may anak na 4 na anak na lalaki. Remember, 4 na anak na lalaki si Abu Talib. Ang kanyang panganay na anak ni Abu Talib ay ang pangalan niya ay Talib. Kaya tinawag siyang Abu Talib, tatay ni Talib. Okay? So meaning kaya tinawag siyang Abu Talib, tatay ni Talib. Okay? That is the kunya ni Abu Talib. Tinawag siyang Abu Talib because ang kanyang panganay na anak ay Talib. So Abu Talib. Okay? So yan ang kanyang panganay, hindi si Ali. Actually, bunsong lalaki si Ali radhiyallahu anhu. Okay, ito ang kanyang kapatid na una. Si Talib. And then si Aqil. And then si Ja'far. Kilala yan, ha? Betel of Muta. Namatay ito. And then si Ali. Pang-4 pa lang. At mayroon siyang 2 anak na babae, si Abu Talib. Si Umhanni and Jumanna. Okay. Si Umhanni and Jumanna. So, all in all, 6 ang anak ni Abu Talib kay Fatima binti Asad radhiyallahu anha. Okay? At bawat mga anak nito, alam niyo ba, 10 taon ng pagitan bawat isa sa kanila. Allahu Akbar. Meaning si Talib, bago si Aqil, 10 years old. After Aqil, before Ja'far, 10 years old.
After Ja'far, before Ali, 10 years old. Tapos yung babae gano'n din, 10 years old ang kanilang mga pagitan. Okay na, unahin natin si Talib. Si Talib ibn Abi Talib, namatay itong hindi Muslim. Hindi nakapag-embrace. After Battle of Badar, nakasama pa siya sa Battle of Badar, kalaban ng mga Muslim. After the Battle of Badar, parang hindi niya matanggap ang nangyari. Dahil actually, gusto niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So umalis siya sa kanyang lugar at hindi na nalaman at hindi na kailanman nakita kung saan ito namatay, saan lugar siya napunta, basta na lumayas na lamang siya. Hindi na ito alam kung saan ito namatay. That's why sabi nila, there's a possibility hindi siya nakapag-embrace dahil lumayo siya sa Islam dahil hindi pa nasa labas ang Islam noon. There's a possibility na namatay siyang hindi Muslim. Allah knows best. Alam niyo ba, habang nasa digmaan nito ng Badar, natitimpla ng mga Quraysh na ang Banu Hashim ay hindi sila talaga solido sa pagsama sa mga Quraysh. Na ang puso nila, nandoon pa rin naka-incline kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga companions. At ito'y napatunayan. Nang bumalik na si Talib sa Makkah, after the battle, napatunayan dahil gumawa siya ng tula. Ang ginawa niya tula, pinuri niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at samantala ang mga Quraysh ay tinuya niya. That's why napatunayan nila, totoo ang ginala ng mga Quraysh nung Battle of Badar na sinabi pa nga nila, o kayong mga angkan ng Banu Hashim, sabi niya, sa tingin naman namin, hindi naman kayo sumama para sa amin. Nararamdaman namin ang puso niyo, nandoon para sa kabila, sabi niya. Totoo, dahil nung gumawa siya ng kanyang poet o tula, pagbalik niya sa Makkah, tinuya niya ang mga Quraysh at pinupuri niya Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga Quraysh, sabi ng nga ba yung taong yan, sa mga taong yan, sabi niya, hindi talaga sa atin yan. So, meaning, itong si Talib ay namatay dahil sa possibility, Allah knows best, na hindi siya Muslim. Number 2, si Aqil, after years, na naging anak ni Abu Talib, si Aqil ibn Abi Talib. Ang kanyang kunya, kilala siya sa Abu Yazid, at hindi siya nag-Muslim ng maaga, pero nag-embrace siya. Nag-embrace siya after the conquest of Makkah. Nung malupig ang Makkah, doon nag-embrace ang kapatid ni Ali radiyallahu anhu na ito. Okay? At sinasabi, ang iba naman after Hudaybiyah, doon siya nag-embrace. At siya ay nag-migrate sa Madina 8 after Hijrah. Actually, ito'y naging bilanggo pa ng Battle of Badar. Kasama din ito ang kanyang kapatid ni Ali radiyallahu anhu sa Battle of Badar. Naging nakuha ito ng mga Muslim, naging bilanggo ito. At ito ay tinubos ng uncle ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ni si Al-Abbas. Tinubos niya ito. Pamangkin niya rin ito. Kapatid ni Ali radiyallahu anhu, siya ang tumubos sa Al-Abbas. At ito ay uncle nila ito. Actually, ito ay kapatid din ni Abu Talib, but hindi full brother in blood. Katulad ni Abdullah at si Abu Talib, kapag-kapatid talaga sa dugo. Itong dalawa, kapatid lang ito si Al-Abbas sa kanyang ama. Or either na sa kanyang ina. Hindi sila magkapatid na tunay sa dugo, sa ama at ina. There's a possibility magkapatid lang sila sa ama o sa ina. So siya ay tumubos uncle din ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Aqil. Pero nag-embrace ito, remember ha? At sinasabi nila, itong si Aqil ay namatay ito during the Battle of Mu'tah. Doon saan si Ja'far, kanyang kapatid, doon din ay namatay. Okay? That is a Aqil. So pangalawang anak ni Abu Talib. Number 3, si Ja'far ibn Abi Talib. Meaning nag-Muslim din ito. At kilala si Ja'far ibn Abi Talib at maaga itong naging Muslim. At mahal ni Ja'far ang mga mahirap, nakikipag-usap siya, nakikisama siya sa mga mahirap. At ito ang namuno sa Abyssinia nung masaya sa Makkah, doon sa Negus King. Nag-embrace siya. Negus King doon at ibang tao sa kamay niya, by the will of Allah, nag-embrace siya ni Negus King. Dahil magaling magsalita din si Ja'far, naniwala ang Negus King na ang relihiyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay tama at hindi ito salungat sa kanilang paniniwala. Naniniwala sila kung paano paniniwala ng Islam. Kay Isa alayhis salam, ganun din, hindi nila itinuturing na Diyos, bagamat ang kasama niya, itinuturing na Diyos nila si Isa alayhis salam, pero siya never siyang naniniwala at naniniwala siya kung paano paniniwala ng mga Muslim. That's why patago siya ng Muslim ang Negus King na ito. Patago ng Muslim ito. That's why nung mamatay ito, pinaalam ng alasmantala kay Jibril alayhis salam na namatay si Negus King sa Abyssinia. Pinunta ni Jibril alayhis salam sa Madina si Prophet sallallahu alaihi wasallam, namatay ang Negus King. Sabi niya, ipagsalatul janasa. Kaya nagsalatul janasa Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina para sa Negus King. Meaning, pwede tayong magsalatul janasa kahit wala ang patay sa harapan natin. That is a dalil. Okay? That is a sahih dalil. So that is a Ja'far ibn Abi Talib. Siya ang namuno sa Abyssinia. Ang mga unang naglakbay from Makkah to Abyssinia. At alam natin, ito ay namatay in Battle of Mu'tah, na kung saan namang nakikipagdigmaan, nakikita o pinapanood ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina
kung paano sila nangamatay at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam lumuluha at ang mga sahaba live na napapanood at kinukwento niya sa mga sahaba kung anong nangyayari sa Battle of Mu'tah. Okay? And then, siyempre, lampas tayo kay Ali. Pang-apat, punta tayo sa babae. Hani bin Abi Talib, nag-embrace ito because nang mag-embrace ito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, marhaban Ummi Ali. Welcome mo, Ummi Ali. Nag-embrace din ito. Okay? So, si Ummi Ali, ito ay anak ni Abu Talib. So, pinsan din ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ang kanyang talagang pangalan, itong si Ummi Hani, meaning Ummi Hani, nanay ni Hani, ang kanyang pangalan ay Fakita or Fatima. Sabi naman ng mga iba, Hind. Pero, lumilitaw na ang kanyang pangalan ay mas malakas na Fakita, ang kanyang pangalan. Okay, siya ay asawa ni Hubayra ibn Amir, ibn Aid Maksumi. At ipinanganak niya mula sa kanya si Amir. At the conquest of Makkah, ito ay mayroong tao na kung saan ginranted niyang bigyang protection na dalawa na taga Maksum. At ito ay inalaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sino mang pinrotection na niya, in the conquest of Makkah, ni Maksum Ummi Hani, ay ina-approval ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why, ang gustong magkaroon ng protection, pwede silang pumasok sa bahay ni Abu Sufyan, pwede silang pumasok sa kanilang mga tahanan, pwede rin kay Ummi Hani. At nagre-reach ito ng adit din kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga 6 books like Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Muhammad, like that, ay contribute din ng adit ito mula kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jumana bin Abi Talib, siya rin ay sahabiya. Actually, nag-embrace silang lahat. Yung una lang, medyo hindi malinaw. Sabi nila, ito yung namatay na hindi Muslim na pagkat lumabas siya ng Makkah, hindi pa kalat noon ang pananampalataya Islam. That's why hindi nyo maririnig doon ang Islam. But, space malay natin, bit-bit niya ang paniniwala sa pagkalis niya doon sa Makkah. No? Sa alam naman ito noong una, ang paniniwala sa Allah sa Prophet sallallahu alaihi wasallam may sapat na kahit hindi ka nagsasala because dasala noon, hindi pa obligado. Sabi ng iba, naman iba obligado, ngunit 2 rakab. At sabi ng iba, hindi. Kung obligado ang sala, bakit si Waraka bin Nawfal, bakit makakapasok sa paraiso? Hindi naman magsasala. Naniwala lang siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si magiging sugo ng Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya talagang tagapaglikha. Pero, dahil hindi naman nagsasala yun. Pero namatay, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita ko si Nawfal ibn Waraka nakasunod ng puting taob sa paraiso. Meaning, makakapasok siya sa paraiso. That's why sapat na noon ang maniwala ka lamang. There's no obligation. Sabi nila, obligation, ang fasting o sala, ito ay mga voluntary lamang. Kung ayaw mo mag-fasting, magpakain ka, that's okay. Kung ayaw mo magsala, that's okay. But it's better na magsala ka because this is a practice, sabi nila, na matuto kang magsala. But sabi ng iba, obligatory, ngunit 2 raka lamang. At nung later, Isra wal Mi'raj, ginawa na ng Allah na dagdagan, dapat dagdagan, inilagay na sa ayos. Sabi naman ng iba, no, after Isra wal Mi'raj, doon pa lang ang utos na sala ay maging obligado. Kapag katalam natin, nila, ang lahat ng mga utos na mga batas ay after the Isra wal Mi'raj o after the Hijrah. Pagkatapos Makkah sa Madina, doon pa lang ang mga utos sa banal na Quran. Sa Makkah, walang utos na mga obligasyon, puro lamang babala, magandang balita, mga tauhid, mga shirk, ang balita diyan. Sabi nila, Allah knows best. Si Jumana binti Abi Talib, siya ay isang sahabiya. Ang kanyang asawa, si Abu Sufyan ibn al-Harith, matagal na kalaban ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bagamat doon, walang pagbabawal pa kahit ang Muslim babae ay pwedeng maging asawa niya ang lalaki. Ibig ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Zainab, kasawa niya, ay hindi Muslim. Walang problema noon. Later, ipinagbawal, kaya pinakuha ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Zainab sa kanyang asawa dahil hindi na siya pwede. But later, nag-embrace din ang asawa ni Zainab radhiyallahu anha, anak ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ganito rin ito. Kalaban siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam while itong babaeng ito ay Muslim. Pero hindi nagtagal, naisip ng lalaki, sabi niya, parang gusto ko na mag-embrace, sabi niya. Gusto ko na sumuko. Nung puntaan sila, tuwan-tuwa ang asawa niya. Nung tuwan-tuwa si Jumana, binti Abi Talib. Nung puntaan lang Prophet sa Madina, hindi nila natagpuan. So, umuwi sila. Gusto na mag-embrace sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. At gusto talaga ng lalaki sa harapan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But hindi niya ito nakita. Sabi naman ng iba, ayaw makipagkita sa kanya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil ayaw niya ito makita dahil kumakalaban siya ng gusto sarili ng Allah subhanahu wa ta'ala. But later, pumunta itong kanyang asawa na si Jumana kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nakiusap siya. Sabi niya, gusto na mag-embrace ng asawa ko sa buwa, sabi niya. So, baka gusto mag-embrace, walang magagawa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya pwedeng hadlangan ito. That's why, yun ang dahilan kung bakit pinayagang makapag-embrace ang asawa ni Jumana because si Jumana mismo ang pumunta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam para kausapin siya at mag-embrace ang kanyang asawa. Okay. Ang asawa ni Ali radhiyallahu an ay 10
Siyam ang kanyang asawa, isa ay hindi niya asawa, ngunit alipin niya. So meaning, Siyam ang kanyang asawa. Hindi sabay-sabay. Alam naman natin, bawal sa kanila yung kay Prophet sallallahu alaihi wasallam lang allowed yun. Meaning, may namatay, may divorce like that. Okay? At meron siyang isang alipin na babae, nagkaroon din siya ng anak dito. All in all, ang anak ni Ali radiyallahu an, may nagsasabi na kung saan ang kanyang anak ay 14 son, 14 lalaki at 19 na babae. All in all, 33 ang kanyang anak. 14 na lalaki at 19 na babae. Sabi naman ng iba, 14 na lalaki, 17 babae, 31 sabi nila. Ano no space, no? There's no big deal in this situation. Anak ito. 33 sabi nila, 14 na lalaki and 17 na babae. Sa ibang report, 19 na babae. At nagkaroon lang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na kanyang mga inapo sa 5 lalaki lamang. Kay Al-Hasan, kilala natin to, at saka kay Al-Hussein. Of course, matatapik dito yan, yung kanyang mga pamilya, mga anak na ito, no? Popular at mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan, Al-Hussein, nagkaroon siya ng apo rito. Kay Muhammad, kay Al-Abbas, at kay Umar. So sa 5 lalaki niyan, within 14 son, sa 5 yan doon lang nagkaroon ng inapo. Itong si Ali radiyallahu anhu. Now, paano tinanggap ni Ali radiyallahu anhu ang Islam? At nag-umpisa tayo sa pamilya, papunta tayo sa buhay ni Ali radiyallahu anhu, tinanggap natin ang kanyang tatay, ang kanyang nanay, kanyang kapatid, kanyang mga anak. Now, dadako tayo, paano niya in-embrace ang Islam? Sa murang edad pa niya. Okay? Alhamdulillah. Sabi ng iba, 15, 16 siya. Sabi ng iba, 10 years siya. Okay? Minsang araw, ang pinakamalaking blessing dito ni Ali radiyallahu anhu mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito kasing, alam natin si Abu Talib, inalagaan niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning malaki ang utang na loob ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Abu Talib, especially ang kanyang asawa, ang nanay, ang asawa ni Abu Talib na naging praise. Malaki din ang utang na loob ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang malaking blessing dito, nagkaroon ng krisis na buhay. Yan sabi ko, krisis ang buhay noon kay Abu Talib. So sabi niya, Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil naging asawa niya si Khadijah noon, nagkaroon ng kakayaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mayaman si Khadijah radhiyallahu anha, at mayaman din naman si Abbas, ang tsuwi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapatid ni Abu Talib. Okay? Sabi niya kay Abbas, Al-Abbas o aking tsuwi, nag-embrace din ito ng Islam. Sabi niya, napaka-krisis ng buhay, napakaraming anak ni Abu Talib, ang aking tsuwi. Bakit hindi natin pag-aanan? Kukuha ko ng isa, kumuha ka ng isa. Sabi ni Abbas, okay. So si Al-Abbas, kinuha niya, radiyallahu an, si Ja'far, radiyallahu an. Kinuha naman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Ali, radiyallahu an. So ilalagaan nila. So meaning, medyo nang lumubog si Abu Talib. Ang ito ang malaking blessing kay Ali, radiyallahu an, na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang siyang kumuha. Iyon ang malaking blessing eh. Can you imagine? Siya ang napili ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Bakit malaking blessing kay Ali na kung saan ang pagkakaroon ng krisis dahil dito, pinili siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nabuhay siya sa feeling ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung saan isang gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng propeta at magiging sugo. Meaning, nabuhay si Ali sa isang pagiging matuwid na aral. Alam natin, matapat, makatotohanan, matuwid na tao ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nagabayan siya, especially nang siya ay tumatanggap na ng revelasyon, nagagabayan niya si Ali radiyallahu an nung siya ay tumatanggap ng revelation by way of panaginip. Nag-umpisa ang revelasyon kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, nananaginip siya almost 6 months. Almost 6 months. Nananaginip siya, nagsisimula na ang kanyang revelasyon. Until finally, tumanggap na siya ng revelasyon. In this situation, nung siya ay maging propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, niyaya niya si Ali radiyallahu an. Okay, niyaya niya si Ali radiyallahu an. Paano niya niyaya? Ang tanong. Minsan kasi, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsasala siya kasama ni Khadijah radiyallahu anha. Of course, kasama nila si Ali eh. Nakita ito ni Ali radiyallahu an. Sabi niya, "Oh Muhammad," sabi niya, "what is this?" Ano to, sabi niya. Sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ang relihiyon ng Allah. Meaning, nagdadasal siya, pagkatapos magdasal, ito ang relihiyon ng Allah. Nakita mo, nagdasal kami dahil ito ay sakop sa relihiyon ng Allah subhanahu
wa ta'ala na pinili niya mismo sa kanyang sarili ng Allah. Meaning, hindi ginawa ng tinumang tao, hindi tinatang ng tinumang tao. Pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili ang relihiyon ito. Ito ang relihiyon ng Allah. Sabi niya, tinatawagan kita na sumunod at kilalanin mo si Allah at tanggapin mo ako na kanyang sugo. Huwag kang manampalataya o itakbil mo si Allah at Al-Uzza. Itakbil mo sila bilang pagtatambal kay Allah. So, nag-isip si Ali, alam niyo, hindi naman nagandang Gilberis ito eh. Sabi niya, let me think, sabi niya, isipin ko muna. Sabi niya, ngayon ko lang narinig ito, naninibago ako. Huwag mo, ayaan mo, hindi mo na ako magdidesisyon. Ayaan mo munang malaman ito ng aking ama bago ako magdesisyon. But sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag, sabi niya. Sabi niya, kahit hindi ka na pumasok sa Islam o hindi kayo makap dito, sabi niya, huwag na, sabi niya, dahil itinatago ko ito, maaari lang pakiusap, huwag mo nang ipaalam sa iyong ama ito. So meaning, tinatago ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil bago pa lang. Nagsisimula pa lang siya rito. Kaya kami tirap, si Ali radhiyallahu anhu, ang unang lalaking pumasok sa Islam, after Khadija, ang kanyang pamilya. So, una si Ali, kaya may ikhtilaf eh. O kaya si Abu Bakar, o kaya siya si Al-Harith. So, may ikhtilaf. That's why sabi niya, wag, sabi niya, dahil tinatago niya pa, simula pa lang ito. Huwag mo na ipalang kung ayaw pumasok sa reliyong ito, sabi niya, huwag ka manahimik na lang, huwag makikiyosap ako, huwag ka man ipaalam. So, hindi sinabi ito ni Ali radhiyallahu anhu. But sa gabing nag-iisip siya, binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso at natanggap niya ang gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na yakapin niya ang Islam. That's why pagka-umaga, pumunta siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ano nga ba yung sinasabi mo kahapon sa akin? Sabi niya, sabi ko, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, lumayo ka kay Allah talalusa, tanggapin mo lang si Allah subhanahu wa ta'ala. And then, nag-embrace si Ali radiyallahu anhu. So, ganong posisyon, ganong kasaysayan, nag-embrace si Ali radiyallahu anhu. And then silang dalawa, ngayon ay nagdadasal na kasama na si Khadija, but actually, sila ay nagtatago pa rito. Actually, nagdadasal to sa mga ito, lumalayo sa bundok. Aalis ng madaling araw, tapos babalik sila ng gabi na lamang. Yun na naging tradisyon ng dalawa dahil itinatago nila ang pananampalatayang Islam. But hindi nagtagal, nasumpungan ni Abu Talib at nakita sila na nagdadasal. So sabi niya, o aking pamangkin, kapatid ng aking kapatid, anak ng aking kapatid, ano ito? Sabi niya. So dito niya sinabi, sabi niya, o aking uncle, sabi niya, ito ang relihiyon ng Allah. Ito ang relihiyon ng lahat ng mga anghel, ito ang relihiyon ng lahat ng propeta at mga sugo ng Allah. Ito ang kanyang relihiyon. O uncle, ikaw ang may karapat-dapat na makaalam nito at ikaw ang karapat-dapat na hakayin ko na mauna na pumasok dito at patulungan mo ako, sabi niya kay Abu Talib. Ano sabi ni Abu Talib? O anak ng aking kapatid, hindi ako lilisan sa relihiyon ng aking mga ninuno. Sabi niya, at hindi kita susundin. Pero makakaasa kang walang pananakit at pinsala ang makakarating sa iyo, handa kitang ipaglaban at gagabayan kita. Sabi niya, nagmataas din siya. Okay? That's why hindi siya nagabayan kay Allah subhanahu wa ta'ala, Allah knows best. Sabi niya, ito ang sabi niya, sa ibang ulat hindi. Si Ali tinanong niya, pagkatapos sa salat, dito si Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, o Ali, ano to? Sabi niya, o aking anak. So sabi naman daw ni Ali, ito ang relihiyon na sinusunod ko, na relihiyon ng Allah, relihiyon ng mga propeta, at relihiyon ng mga anghel. Sabi niya, aking ama, sinunod ko siya, at siya ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y nagdasal kasama niya. Nagdasal kami, meaning kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, tinawag niya si Ali, tumabi ka rito. Sabi niya, ikaw ay tinawagan sa isang magandang bagay. Sundin mo siya. Sabi ni Abu Talib kay Ali, sundin mo siya, sabi niya. Tinatawagan kayo sa magandang bagay. Sundin mo siya. Sabi ni Abu Talib kay Ali radiyallahu anhu. Nang mamatay si Abu Talib, alam natin hindi nag-pray. Sinong naglibing? Si Ali radiyallahu anhu naglibing. Can you imagine? Nung mamamatay na si Abu Talib, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, o aking uncle, banggitin mo, la ilaha illallah. Nandoon si Abu Lahab, si Abu Jahal, mga kamag-anak. Sabi na, iiwanan mo ba ang relihiyon ng ating mga ninuno? So meron nandoon ngayon. Until finally, napili ni Abu Talib na hindi siya susuko o hindi niya iiwanan ng relihiyon ng kanyang ninuno. Sabi niya, o Muhammad, sabi niya, hanggang sa huli, hindi ko iiwan ang relihiyon ng aking mga ninuno. Pagkatapos nilang gawin yun, pigilan siya. Nang mamatay siya, iniwanan lang siya, hindi malilibig. Mga salbahing tao, di ba?
So napilitan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Ali, iniwanan ng iyong ama na walang maglilibing. Ilibing mo siya ng walang ritual. Ilibing mo lang. Pagkatapos mo maglibing, bumalik ka sa akin. At inilibing ni Ali ng walang ritual, nilibing niya lang. Pagkatapos bumalik kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, magsawa kang gusul. Itong pagsasawang gusul, ginagamit nilang dalil. Sabi nila, ang paglibing sa isang patay ay obligado ang gusul dahil inutusan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Ali after na libing niya magsawang gusul. But actually, for my humble opinion, this is a recommenda at hindi nakakasira ng wudu at hindi rin obligado ala nose best. That's a ikhtilaf. Okay? Kung saan magaan sa puso ninyo, alhamdulillah. Now, inilibing ito ng Ali radhiyallahu anhu. Pagbalik niya, sabi niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos maggusul, bumalik ka sa akin. Ipinagduwa siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung naman duwa ito, ala nose best. At sinabi ni Ali radhiyallahu anhu, sa duwa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na narinig niya, sabi niya, ako'y ginawang maligaya sa duwa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam tulad ng maligaya pa ako na nagkaroon ng red and black na camel. Alam natin na mga red camel doon, matitindi ang presyo. Mas kapag binigyan ka gano'n, maliligayahan ka. That's why nung pinapapatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, binibigay doon, red and yellow camel, matitinding presyo yun. Nung pinapapatay siyang pinakahabol siya pumuntang Madina. That's why sabi niya, mas maligaya pa ako na nagkaroon ng red and black camel. Sabi niya, dahil sa tuwa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos ko ilibig at pagkatapos ko maggusul, bumalik ako kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So I think we will stop here sa kung paano nag-embrace ito si Ali radhiyallahu anhu at siya ang naglibing sa kanyang ama at ipagpapatuloy natin insyaAllah ang susunod na buhay ni Ali radhiyallahu anhu, ang pangapat na kalifa insyaAllah. Wa akhiru da'watina alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu 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 Allah Allah